Si Miyaka, ang dalagang nahirang upang maging kinatawan ng Suzaku, ay nahulog sa mundo ng salamangka ni Tomo. Samantala, upang makawala sa ilusyon ni Tomo, inilagay ni Ameboshi ang kanyang buhay sa panganib nang iniligtas niya si Miyaka. Ang kakambal naman ni Ameboshi na si Tsuboshi ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan at siyang pumaslang kay Tomo. Kaiba kay Ameboshi, kinamumuhian ni Tsuboshi si Miyaka. Nagkakamali ka! Si Julie isa pang birhen! Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na naramdaman ni Julie. Panibugho ng pag-ibig. Si Tsuboshi at si Miyaka. Ituloy mo. Nakikinig ako. Wala na akong magagawa pa, kundi makinig na lang sa mga mangyayari kina Miyaka. Tamahome! Pag nagtagumpay siya sa binabalak niya gawin sa akin, tatapusin ko ng aking buhay. Nasa ka na ba, Tamahome? Ang tagal na natin hindi nakita, Tsuboshi. Naaalala mo pa ba ako? Ako si Tamahome, ang tagapagtanggol ng Suzaku. Ibalik mo nga sa akin ang aming Suzaku. Tamahome! Huwag kang makikialam dito! Kung ayaw mong masaktan, mabuti pa ibalik mo si Miyaka sa akin ngayon din. Bakit hindi mo subukan lumapit dito at kunin siya para makita mong hinahanap mo? Tamahome! Miyaka! Tamahome! Hindi pa tayo tapos! Tsuboshi! Kung ayaw mong matusta, ayusin mo pananalita mo! Hindi lang si Tamahome ang tagapagtanggol ng Suzaku na narito ngayon! Sasuke! Pasensya na kung natagalan kami. Chichiri! Chiriko! Mitsukake! Wala ka nang malulusutan ngayon, Tsuboshi. Ha? Bumalik ka rito! Huwag pabayaan mo na sila! Si Ameboshi, ang nagligtas ng buhay ko kanina. Salamat, Ameboshi. Miyaka, salamat at ligtas ka. Ako ang nagpapasalamat at walang nangyari masama sa inyong lahat. Salamat. Maraming salamat po. Pasensya ka na kung hindi ako kaagad nakarating para tulungan ka. Pero hindi bale, nandito na ako ngayon. Baka nakakalimutan nyo na kami! Muntik na rin kaming mapahamak, baka akala nyo! O siya, tigilan na natin to at baka magkaiyakan pa tayo dito. Hindi namin alam na ilusyon lang pala ni Tomo na puntahan namin. Ako naman nasugatan ng gusto pero magaling na ako ngayon at hindi ko na kayo iiwan. Natutuwa ako at magaling ka na. Kaya lang, may matandang lalaking naninilip sa akin. Kaya kayo, tandaan nyo na! Wala kang karapatang gawin sa akin yun. Maestro mo ako. Maestro? Tingnan nyo, tulog na sila. Napagod sila ng gusto pero madali nilang mababawi ang kanilang lakas. Bakit hindi ka rin muna magpahinga? Sige po, pero bakit po tinawag ni Tamahoming maestro ang asawa nyo? Madalas magbiyahe noon ang asawa ko. Minsan napadpad siya sa bayan ng Conan. Ang sabi niya sa akin, tinuruan daw niya si Tamahome ng ilang aralin sa pakikipaglaban. Ah, sa Conan sila nagkakilala. Namimiss ko na ang Conan. Si Hotohori, kamusta na kaya siya?
Malayo na rin ang narating namin para makuha ang Shinsaho ng Byako, ang salamin ng kalawakan. Pagkatapos, babawiin ko kina Julie ang Shinsaho ng Genbu, ang hiyas ng Hokan. Pero, kailangan ko munang makita si Julie para makipagbati sa kanya at mabuong muli ang aming pagkakaibigan. Kailangan gawin mo yan, Tamahome. Opo. Tamahome! Saka sasaktan ka. Miyaka. Ay! Ikaw talaga. Kahit kailan ang lampa mo. Okay lang, basta nandyan ka para itayo ako. Tamahome, ano nga palang pinag-uusapan niyo ng maestro mo? Tamahome. Huli na yan, Miyaka. Ha? Dahil hindi na kita maaaring mahalin pa kahit kailan. Kaya kalimutan mo na ang lahat ng nangyari sa atin. Paalam na. Hindi na kita maaaring mahalin pa kahit kailan. Bakit? 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 Huli na yan, Miyaka. Hindi tama yun. Biglang-bigla na lang. Bakit mo ako hinalikan kung makikipag-break ka lang sa akin? Ay, Cherry, hindi ko sinasadyang suntukin ka. Akala ko lang tao sa likod ko eh. Anong ibig mo sabihin na makikipag-break, Miyaka? Ano kasi yun eh? Teka, magaling ka na ba? Bumabalik na rin sa wakas ang dati namin lakas. Siya nga pala. Tumingin ka rito, Miyaka, oh. Ha? Magaling. Mabutik tinapos mo na ang inyong ugnayan. Alam ko mahirap gawin, subalit yan ang makabubuti sa inyong dalawa. Kahit na anong lalim ng inyong pag-ibig para sa isa't isa, hindi pa rin kayo magkakatuluyan dahil yan ang inyong kapalaran. May nais pa nga pala akong sabihin sa'yo. Bulok na yung kahoy na sinasandalan mo. Baka mahulog ka. Meron pa ba ako makikita dito, Chichiri? Magantay ka lang, may darating pa. Miyaka? Hotohori! Emperador Hotohori, pasensya na at naantala ang ulat ko sa inyo. Huwag mong isipin yon, Chichiri. Ang mahalaga ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kumusta na kayo? At ang iba pa nating mga kasamahan? Lahat kami nasa mabuting kalagayan, Hotohori. Natutuwa akong marinig yan. Nakuha niyo na ba ang Shinsaho? Patawarin mo ako. Inagaw sa akin ang Shinsaho ng isang tauhan ni Nakago. Pero huwag ka mag-alala, babawiin din namin yun pag nakuha ko ng Shinsaho ni Byako. Miyaka, pag-ingatan mo ang iyong sarili at huwag ka masyadong magpakapagod. Dahil pag may nangyari sa iyong masama, hindi na kayo magkakatuluyan ni Tamahome. Ha? Nag-aalala ako para sa kinabukasan ng Conan. Pero gusto ko rin makita kang maligaya sa piling ni Tamahome pagkatapos nating matawag ang Susaku. Sayang at wala ako dyan para ipagtanggol ka. Pero ipagdadasal ko ang inyong tagumpay. Hotohori. Huwag ka nang malungkot. Siguradong babalik din sa atin si Kaika. Ingkong!
Nandyan ang inyong anak, pero marami siyang sugat! Huwag ka mag-alala. Nawalan lang siya ng malay. Amiboshi, pagising mo, magiging isa ka ng tunay na anak ng mag-asawang yan. Makakalimutan mo na ang mga taga-seryo, ang mga taga-Suzaku, ang lahat-lahat, pati na rin ako. May mabuti kang puso, Amiboshi. Hindi ka nababagay sa digmaang ito. Paalam, kapatid ko. Anong sabi mo, Nakago? Pinatay ni Suboshi si Tomo? Oo. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid nang hindi nagpaalam sa akin. At sa pagtatalo nila ni Tomo, nakaligtas ang nahirang na Suzaku. Iwanan niyo muna kami. Apa! Bakit ka umiiyak, Lady Julie? Natatakot ako. Napakabilis na mga pangyayari at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Para akong nahuhulog sa balon at wala akong makapitan. Lady Julie, wala kang dapat ipag-alala hanggat nandito si Nakago sa iyong tabi. Wala kang dapat ikatakot. Hindi ko na alam. Magtiwala ka. Dahil mahal na mahal kita. Hindi mo maaring pagsilosan ang nahirang na seryo. Alam mo yon, diba, Soy? Miboshi! Ang gusto ni Hotohori, makita kaming dalawa ni Tamohomi na magkasama at maligaya. Bago kami umalis para kunin ang Shinsoho ng Byaku, kailangan malaman ko muna kung anong problema ni Tamohomi. Tamohomi? Teka, sino yung babaeng kausap niya? Bakit magkahawak kamay pa sila? Hindi ako dapat magselos. Miyaka! Maghahanda lang kami ng inyong makakain dahil alam kong kailangan nyo ng mga masusustansyang pagkain. Masusustansyang pagkain? Taus-pusong ginawa ng kanilang Suzaku. Tutulong po ako sa pagluluto. Sifong, tutulungan daw tayo ng dalagang Suzaku para magluto. Pwedeng magtanong, ikaw ba ang anak ni na maestro at ng matandang babae? Hindi. Nung namatay ang tatay ko nung 1 taon, kinupkup nila ako at inampon. Si Tamahome? Bakit? Ano bang relasyon yung dalawa ni Tamahome? Ang alam ko, kasintahan niya ako eh. Pero ngayon hindi ko na alam kung ano. Pasensya ka na, hindi ko alam yon. Ang akala ko kapatid mo siya eh. Ako ang nag-alaga sa kanya magdamag nang malaglag siya noon sa bangin at makuha ni maestro. Nakakatawa nga. Ano ngayon kung siyang nag-alaga kay Tamahome? Huwag niyang sabihin nagbago na agad ang pagtingin sa akin ni Tamahome dahil inalagaan siya ng babaeng ito. Pero maganda siya, ha? Si Fong, ano yung gusaling yun sa malayo? Yan ang templo ng Sairo at maraming monghe ang nakatira sa loob niyan. Nakikita mo ba yung maliit na tore sa malayo? May alamat tungkol doon. Anong alamat? Sabi nila, pag ang isang magkasintahan ay nagpunta sa taas ng toreng yon at naghalikan sa eksaktong oras bago lumubog ang araw, hindi na raw sila magkakahiwalay pa. Pero sa ngayon, hindi na sila nagpapapasok sa loob. Ha? May nananahang halimaw sa loob ng tore at marami na itong pinaslang na magkasintahan. Talaga? Siya nga pala, Miyaka. Kanina pa kumukulo yung niluluto mo, baka masunog na yan. Sabi ko na nga ba, may nakalimutan ako eh.
Mahal, naaawa na ako sa dalawang magkasintahan. Alam mong hindi sila liligaya. Mas gugustuhin mo bang manahimik na lang ako? Alam kong tama ang iyong ginagawa. Unang-una, dapat maunawaan ni Tamahome na isa siyang tagapagtanggol. Sabagay, di ko siya masisisi kahit sa malayo katakab-takab may itsura ng Suzaku. Ay nako, umiral na naman yung pagkamahilig mo! Nakakahiya. Dapat kasi hindi ko tinulugan ang home economics class ko noon eh. Talaga? Kayo pala mga tagapagtanggol ng Biyako eh. Bakit parang nabigla ka? Kami ang dalawa sa 7 tagapagtanggol ng Biyako noong panahong yon. Ang pangalan ko ay Tokaki at siya naman si Subaru. Ang Shinzaho na hinahanap nyo ay nasa kami ni Tatara, isa ring tagapagtanggol ng Biyako. Naku, ganun po ba? Ang galing, nakukuha na natin ang salamin ng kalawakan. Pwede ba? Kumain muna tayo. Oo nga naman. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng pagkain. Kasi ako ang nagluto niyan eh. Kung ganun, pagkain to galing sa ibang mundo. Nagpapasalamat po kami sa pagkain ito. Ano ba to? Parang kanin baboy ah. Hindi ko maintindihan ang lasa. Kailangan kong malaman kung paano to niluto. Kailangan kong gumawa ng gamot para sa lasong ito. Itsura niyo pa lang, alam ko nang ayaw na sa niluto ko. Paano mo nahulaan, Miyaka? Mali pala! Lintik ang lasa ng mga pagkain niya ka, pero itong sopas, pinakamasarap. Hindi ako nagluto ng sopas na yan, si Sifong. Ang sama, hindi pagkain ng tao ito. Maski baboy namin hindi kakainin to. Tamame, ano ka ba? Kahit na hindi masarap, pinaghirapan pa rin to ni Miyaka. Wow. Ibigay niyo na sa akin. Kakainin ko lang lahat ng niluto ni Miyaka. Bakit iba na kulay mo? Tumahimik ka! Wala kang pakialam sa akin! Kasalanan kong lahat. Sa kagustuhan kong mapasaya sila, napahiya tuloy ako. Bakit ganun si Tamahome? Hindi na ba niya ako mahal? Pero ayoko mapawalay sa akin si Tamahome. Ayoko. Gusto kong malaman kung ano talagang nasa isip niya. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Aray ko! Ang sabi sa akin ni Maestro, ipainom ko raw sa'yo ang gamot na ito. Alam mo, ang sabi niya sa akin, tulungan daw kita makalimutan ng nahirang na Suzaku. Pasensya ka na ha. Baka biniro ka lang ni Maestro. Hindi ako nagagalit. Dahil gusto ko ring makatulong sa'yo. Alam ko. Kung ganon. Miyaka. Okay ito ah. Parang kwento ng soap opera sa telebisyon. Ikaw ang kapatid ng bidang babae, hindi ba? O ano masasabi mo ngayon? Pwede ba? Mas gusto ko na to kaysa sa kwentong digmaan kanina. Walang namamatay. Sorry, Jerry. Ilang sandali na lang at darating na tayo sa istasyon ng Morioka. Huwag niyong kalilimutan ang inyong mga bagahe. Salamat!
Miyaka, ang nahirang na Suzaku at ang kanyang mga kasama ay nagpahinga sa bayan ng Sairo. Subalit doon sinabi sa kanya ni Tamahome na hindi na nila maaaring ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Nang malaman ni Miyaka ang tungkol sa isang alamat, kung saan ang mga magkasintahan ay hindi mapaghihiwalay kapag sila'y naghalikan sa taas ng maliit na tore sa templo sa takdang oras bago lumubog ang araw, nabuhayan siya ng loob. Naniwala si Miyaka sa alamat, kung kaya't ipinasya niyang yayain si Tamahome sa tore. Subalit nakakagulat ang eksenang kanyang dinatnan na makita niya si Tamahome sa piling ng iba. Miyaka. Mga matataas na pader. Morioka Station. Kararating pa lamang po ng Yamabiko Train number 19 sa platform number 12. Dalihan mo, Jerry! Antayin mo naman ako, Kenny! Magdapa ka sana! Aray ko po! Buti nga sa'yo. Kita mo na? Magdapa ka tuloy. Tumawag ka na lang ng taxi. O ano, kaya mo ba? Tulungan na lang kita maglakad. Bale, wala to. Kaya ko pa. Kenny, dahan-dahan naman. Mukhang ang aga-aga ng inabot mong kamalasan ah. Dapat patingin niyo muna yung paa mo sa doktor. Baka mamagayan. Dali mo kami sa Iwate Police Headquarters. Teka, mga pulis ba kayo? Ang babata niyo pa. Anong police station ba ng Iwate? Eastern o Western? Hindi kami mga pulis. Dalhin nyo na lang kami sa pinakamalapit na Iwate Police Station. Problema yun dahil ang Eastern, Western at iba pang headquarters ay pare-pareho lang ang layo. Miyaka. Patawarin niyo ako. May gagawin pa pala ako sa labas. Siya nga pala, Tamahome. May maliit na tore sa tabi ng templo sa gitna ng bundok. Pwede mo ba akong tagpuin doon bago lumubog ang araw? Kung may natitira ka pang pagmamahal para sa akin, tagpuin mo ko. Kaya pag hindi ka dumating, ibig sabihin, malaya ka na sa relasyong ito. Pero, naniniwala ako. Naniniwala akong hindi mo ako bibiguin. Maghihintay ako. Hindi kita maaaring dalhin doon, Iha. Narinig mo na ba ang mga kwento? May halimaw doon at nambibiktima ng mga tao. Kaya delikado. May pamilya pa naman ako. Hindi naman ho mismo sa tore. Ihatid niyo lang ako malapit doon. Isang krimen na naganap nung panahon ng Taisho. Aba, mahigit na 70 taon ang tagal nun ah. Oo nga eh. Alam niyo na, marami talang kababalaghang nangyayari sa mundo natin. Ayan na pala kaibigan mo eh. Ang bilis naman. O ano nangyari? Ano sabi nila? Huwag kang tumakbo. Malisa tayo! Bakit ano nangyari? Alam na nila ang tungkol sa sikretong dokumento. Ba't mo pinakita? Mamang driver, tayo na! Umalis na tayo dito! Oh. Ito na yon. Tamahome, alam kong darating ka. Darating ka at hindi mo ako bibiguin. Eto na, Miyaka! Wow! Katakam-takam ang mga prutas at ang sarap-sarap sigurong kainin ng mga ito. Pasensya ka na, ha? Kumain na tayo. Tamahome, nasaan si Miyaka? Nakita mo ba siya? Sa ngayon, si Miyaka'y nasa tore na yon sa malayo. Anong ibig mong sabihin? Bakit hinayaan mo siya na magpunta doon na nag-iisa? Alam mo ba na delikado ang ginawa mo, Tamahome? Sumagot ka. Nasisiraan ka na ba ng bait? Nilagay mo ang buhay niya sa panganib. Nagpunta siya sa tore? Paano nangyari yun? Mula na lumitaw ang mga halimaw sa paligid ng templo, wala na nakakalapit doon.
ipinagbabawal na rin na magpunta sa tore. Bakit siya pumunta ron? Nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa alamat ng tore. Pero sinabihan ko siya na huwag siyang pupunta doon. Naghihintay ako. Miyaka, Huwag, Tamahome! Hindi ka dapat umalis. Ako na ang pupunta, kasama ang may pangil na lalaki. Ako kaya ang tinutukoy niya? Pero maestro, Di kailangan ba kong may umalis. pangil ako? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Kailangan putulin mo na ang ugnayan ninyong dalawa. Masakit, pero tanggapin mo na habang maaga. Inaasahan mo bang mananatili sa mundong ito upang maging kaisa sa atin? Hindi mangyayari yun. Dahil hindi yun pinahihintulutan ng mga tagapangalaga tulad ni Suzaku. Kapag natawag na niya ang Suzaku at lumabas na ito, ang nahirang na dalaga ay hindi nakakailanganin pa at muli itong ibabalik sa kanyang mundo. Yan ang batas. Kahit na ano pang gawin niyo o hilingin, hindi na mababago ang lahat. Mapait ang inyong magiging paghihiwalay. Subalit hindi matatapos doon ang lahat. Sa bawat araw mula nang kayo'y maghiwalay, matinding pagdurusa ang inyong mararanasan. Kaya't iwasan niyo na mangyari ito sa inyo bago pa maghihuli ang lahat. Maestro, huling-huli na ang lahat. Ano? Tamahome! Sayang, sarado na library. Diyan pa naman merong microfilm ng mga lumang dyaryo. E di, pupunta na lang tayo sa mga junk shop. Sigurado marami lumang dyaryo doon. Sige, magbiro ka pa. Hindi kami mga masamang tao. Huwag kang tumawag ng pulis. Ay, dito na lang kami bababa. Oh, magkano ba dapat ang babayaran namin? Para ito sa kapatid mong babae. Naniniwala ako sa mga nangyayari sa kanya. Jerry naman, bakit mo pa sinabi sa kanya? Sorry nainip kasi ako sa kahihintay sa'yo kanina. Kaya nakuwento ko sa kanya tungkol sa mahiwagang aklat. Pwede ba kay Ricky? Hello, Ricky! Hindi ba nagtatrabaho ko sa library at may kopya ka rin ng mga sinaunang dyaryo? Oo, yun na nga. Tama ka. Pupunta kami ngayon dyan sa bahay mo. Kaya huwag ka munang matulog. May mga kasama nga pala ako. Ang bait niyo pala, Mama! Patawad. Patawarin mo ako, Miyaka. Papunta na ako dyan. Antayin mo ko. Kahit na gaano pa kasakit, patuloy pa rin kitang mamahalin. Tamahome, kapalubog na ang araw. Hindi ka na ba talaga darating? Huh? Si Julie yun Kasama si Nakago. Nakago, ano yun? Wala. Wala, Lady Julie. Nakita kaya nila ako? Kailangan masabi ko kay Julian tungkol sa mga kasinungalingan ni Nakago at kung gaano siya kasama. Tamahome. Pasensya na po kung naistorbo namin kayo. Sanay na ako. Lagi akong tinatawagan yan kahit 10 oras na ng gabi. Bata pa kami, ganyan na yan. Ganyan talaga pag matagal na magkaibigan. Laging nagtutulungan. Eto na yon. Hindi ba tukol sa April 1925 ang hinahanap nyo? Oo, naganap po yung krimen nung April 1st. Yan lang ho ang pangalan nakuha namin nung nag-research kami sa library. Okuda Inosuke. Wala akong maalalang ganyang pangalan. Sa dami ng magagaling sa syudad namin, hindi mo na talaga maalala. Baka sabihin nila masyado tayong mayabang. Totoo naman, di ba? February. Etong March.
Nakita ko rin! Nakita ko na, Jerry! May binanggit bang address dyan? Meron, sa lumang bayan ng Shizukushi. Sandali lang ha. Kukunin ko lang ang mapa ng panahon na yon. Kunin mo na yung bago mapatid. Oo ba? Miyaka! 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 Miyaka, bakit hindi mo ako hinintay? Nasaan ka na? Palagi na lang ba tayong ganito? Di magkatagpo. Alam ko, darating ang panahon na tuluyan mo na akong iiwan at hindi na kita maaabutan. Kahit kailan. Makikita ba natin ang address dyan? Hindi ako sigurado. Pwede natin gamiting landmark ang Kakonda River at ang lawa ng Gosho. Oo nga naman. Kasi hindi nagbago ang pangalan ng lawa at ilog. Hindi gaya ng mga kasada. Wow, tingnan nyo oh. Parang sinukat ng pinareho natin sila ng laki. Ibig sabihin, Nandito ang lumang bayan ng Shizukushi. Alam ko yan. Yan ang kalye ng Chiwari at ng Arine. Sigurado ako. Isa lang ang daan patungo dyan. ang bangis! Taxi driver ako eh. Dito ko nakitang pumasok sina Julie at Nakago. Sa totoo lang, wala akong balak na sundan sila. Tamahome, hindi ka kasi tumating eh. Naghintay ako hanggang tuluyang lumubog ang araw. Hindi mo na ako mahal. Sagrado! Alam! Ang galing ko, no? Muntik ka na maging hapunan noong malaking halimaw. Kung nahuli pa ako na ilang segundo, sigurado hinuhukay na namin kayo ng libingan mo, Tamahome! Eh kung ikaw kaya ang libing ko. Tama ba yan? Iniligtas ko na nga ang buhay mo eh. Dapat nagpasalamat ka na sa akin. Teka, Tamahome. Nasaan si Miyaka? Nung dumating ako dito, wala na siya. Hindi kaya naunahan na tayo ng halimaw? Miyaka, sumalangit na ang iyong kaluluwa. Kasky, tigilan mo na nga yan! Nagbibiro lang ako! Hindi to ang tamang oras para magbiro, Taski. Isa ka pa, Chiriko. Pwede bang manahimik muna kayo lahat? Susako! Nandiyan ba kayo lahat? May masamang nangyari! Si Tatara na nasa templo ni Biyako dinukot! Napakatigas ng ulo mo! Ipinakita na nga namin sa iyo ang Shinzaho ni Genbu. Kaya dapat lang na ibigay mo sa amin ang Shinzaho ni Biyako. Ano pang hinihintay mo? Kung ayaw mong madagdagan ang latay sa iyong katawan, ibigay mo na ito sa amin! Pag pinatay niyo ako, hindi niyo na makukuha ang Shinzaho ni Biyako. Ikaw ba ang nahirang upang maging kinatawan ng seryo? Hindi ikaw ang tunay na may-ari ng hiyas na yan. Alam ko na ninakaw mo lang yan sa tunay na nagmamay-ari. Tumigil ka na! Ibigay mo na lang sa akin ang Shinzaho ni Biyako ngayon din para matawag ko ng seryo! At pagkatapos babalik na ako sa aming mundo. Pero bago yon, maghihiganti muna ako sa taong nag-iwan sa akin sa mundong ito. Sinong hinahanap mo? Mahal na Suzaku. Nakakatawa. Hindi ka pa rin sumusuko. Hindi ka pa ba nadadala sa mga masamang nangyari sa'yo? Hindi. Nasaan si Julie? Nagpunta ka ba dito para kunin si Julie?
Huwag mo sanang ikagagalit. Hindi mo na ba naaalala na minsan nagtagpo ang ating mga labi? Maaari ba kitang mahalikang muli? Mahal na Suzaku. Huwag mo kong hahawakan. Maaaring magawa mo sa akin ang gusto mong gawin. Pwede mo kong saktan o kaya mapatay. Pero babalik ako. At sa pagbabalik ko, kukunin ko si Julie at ilalayo ko siya sa mga katulad mo. Pinahanga mo ko sa iyong katapangan at lakas ng loob. Umasa ka na hindi mawawala ang iyong karangalan. Oras na para mapasamin ang huling yaman na magbibigay sa amin ng kapangyarihan. Hindi! Punta mo si Julie kung gusto mo. Subalit hindi mo pa rin matatawag ang Suzaku at hindi mo makukuha si Julie. Nasaan si Julie? Pag nakita ko siya! Ngayon wala ka ng tinig at hindi ka na makapagsalita. Ano pang sasabihin mo pag nakita mo si Lady Julie? Ako si Miboshi, tagapagtanggol din ni Senyu. Ikinagagalat kitang makilala, mahal na Suzaku. Anong balak mong gawin? Malayo ang nilakbay ng babaeng ito. Papayagan ko siya makausap si Lady Julie. Maganda kayo. Ilang sandali lang at darating na ang mga tagapagtanggol, Suzaku. Lalong-lalo na si Tamahome. Nandiyan kaya si Miyaka? Patay! Nandyan din sa loob ang mga taga-seryo. At may isa pa. Nakakaiba sa kanila. Si Tatara na yon. Isa rin siyang tagapagtanggol ng Byako tulad ko. At pinipilit nila makuha ang Shinzaho mula sa kanya. Eh di kung ganon, may pagkakataon pa tayo para matalo sila. Makuha ang dalawang Shinzaho ng sabay at matawag ang Suzaku. Nakakapagpaligaya pala sa'yo ang lumaban, Taski. Miyaka. Sayang lang. Sinabihan na kita na kalimutan mo na ang Suzaku. Binaliwala mo. Matigas talaga ang ulo mo, Mamaw. Ha? Teka, hindi nyo alam? Lagi siya tinutokso ng mga bata at tinatawag siya Mamaw. Alam nyo kasi, ang letra sa kanya noo ay hindi lang halimaw ibig sabihin. Pwede rin itong multo o kaya espiritu. Mamaw pala! Yan ang dapat na tawag sa'yo! Teka, Tamahome! Ngayon lang ako nakita na multong namumula sa galit. Ang sabi mo nun, pera lamang ang nagpapaikot sa mundong ito. Hindi ko akalaing magbabago ka. Hindi ako nagbabago. Mahalaga pa rin sa akin ang pera. Pero, ang natagpuan ko kay Miyaka ay mas mahalaga sa kahit na anong pera, maestro. Pero Tokaki, hindi mo ba naaalala ang kabataan natin noon? Tandaan mo, magdurusa ka at mangungulila pagkatapos. Ikaw ang masusunod kung yan ang gusto mo. Ayos! Tayo na mga kasama! Sige, tayo na, Mamaw! Hindi niya na dapat sinabi yun eh. Ito na nga yun. Ang dating Shinzokushi. Ngayon ang pangalan ay Chiwari Arine. Number 4 at 28. Dito niya kinuha ang buhay ng sarili niyang anak na babae. Dito sa lugar akong tawagin. Kuweba ni Genbu. Sinaktan ka ba nila? Ikaw ang dalagang kumakatawan sa Suzaku, hindi ba? Ako si Tatara. Tagapagtanggal ng Byako. Miyaka! Miyaka! Sumagot ka! Sa likod ng pader na yon. Tamahome! Naririnig ko ang boses ni Tamahome. Nandito lang ako, Tamahome! Miyaka, Julie! Julie!